Nakaputi. Yung Mr. Chair, opo. Alright. Dinadakot ko po yung basura ng gayon, tapos yung pagdakot ko pong gayon, tinaga yung kamay ko. bakit to kay tatagayin? Hindi ko po alam, wala naman po akong kasalanan eh. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Humarap din sa Senado itong isang dating kasambahay ni Mrs. Ruiz, itong si Ate Melinda Magno, na nakatikim din umano ng mga malulupit na pananakit pagmumura ni Mrs. Ruiz sa konting pagkakamali lamang. At kaya umalis umano ito at inabot lamang ng 6 na buwan dito sa bahay ng pamilya Ruiz dahil tinaga nga umano ang kanyang kamay habang dinadakot niya nga itong mga basura o umano. So tingnan nyo mga kababayan po natin kung gaano talaga ito kasama itong si Franz Ruiz na talagang nung pagkakataon na yon si Ate LV umano ay hindi pa sinasaktan, maayos pang pagmumuka at hindi pa ito bulag. Kaya nagulat na lang umano itong si Ate Melinda Magno na ganito na ang pagmumuka ni Ate LV. Ang mukhang senior na umano at bulag na, kaya nga naman napilitan umano itong magsalita para patutuhanan itong mga sinasabi ni LV Vergara, mga kababayan po natin. Si Manang LB Vergara. Nakilala ko po yan noong 2017. 2000 sa paanong paraan? Ako po ay namasukan ng May 2, 2017 po. Kayo po ay namasukan ng May 2 po. May 2, 2017. Natatandaan niyo pa. Saan po? Bilang ano po? Saan po kayo namasukan? Kay Franz po. Kanino po? Franz po. Kung siguro mga 3 o 2 metro lamang ang pagitan, ituro niyo kung sino yung pinagtrabahuhan niyo. Nakaputi. Yung, sino pa ho? Siya lang. Sino yung asawa? Alin po ang asawa? Ituro niyo ho. Let the records reflect that witness Melinda Ekrarinal Magno is pointing to spouses Ruiz seated in this hall. Pwede Franz, kilala mo to si Melinda? microphone. Sorry po, Your Honor and Mr. Chair, opo. Alright. Let the records reflect likewise that spouses Ruiz are being assisted by their counsel. Kayo po yung abogado? Kayo po yung abogado? Attorney Norman Arugay, Your Honor. Attorney Arugay. Any other questions, Estrada? Yes. So, Manang Melinda Magno, kayo po ay namasukan sa mag-asawang Ruiz at nakilala nyo, sabi nyo kanina, si Manang LB Vergara. Sino po nauna? Siya o kayo? May 2 po ako eh. Ano po? May 2. May ito. Siya po? Hindi ko na natandaan yung pagpasok niya dahil nung pumasok po ako doon ay Nung pumasok kayo, nandun na ba si LB o nauna ka? hindi ko nga po natandaan ko lang basta 2017 po ako nandoon. Bago mga 1 linggo po bago ko po siya nakilala. Araw po siguro ang pinag-anuhan namin dalawa. Araw ang pagitan. Opo. Hindi mo na maalala kung sino ang nauna. Opo. Pero nagkasabay kayo. Anong uri ng trabaho ninyo? Sa tindahan po. Saan lugar ito? Mamburao. Mamburang po sa barangay si Sais po. Kayo po ay tiga saan? Taga Mamburang po, barangay Nueve. Tiga ron din kayo sa bayan ng Mamburao. Opo. So kayo ay na-recruit ni ng mag-asawang Ruiz. Sa paanong paraan? Kayo ay nag-apply o naghahanap sila ng makakasama sa tindahan o paano? May nag-recruit ba sa inyo? Meron po nag-recruit sa akin na taga Kabakaw po. Sino po yung ako noon. nag-recruit sa inyo? Hindi ko po kilala kung hindi ko na po tanda yun. Matagal na po eh. I-recruit kayo at kayo ay namasukan. Gano'ng katagal kayo namasukan sa mag-asawang Ruiz? December po ako umalis noon eh. 2017 din po. November? December po. December. So December. halos 6 na buwan lang kayo. Opo. Bakit po? Kayo ay 6 na buwan lamang nagtrabaho sa mag-asawang Ruiz. Kaya po ako umalis noon. Gawa po na tinaga po yung kamay ko. Maigi po at Paano po? tinaga po yung kamay ko. Maigi po at likod ng gulok ang pinantaga niya sa akin. Tinaga kayo ng gulok. Opo. Malakas. Opo. Baliktad, likod. Binaliktad po. Yung likod po.
Sa anong parte? Pwede nyo sa Ginayong ko po yung kamay ko at dinatakot ko po yung basura. Tinaga kong gayon ang Pwede ko kamay. kayong tumayo para maipakita nyo yung mustra sa amin sa committee ito. Hawak nyo yung basura, ha? Tinaga ko po yung basura na Pakitaas nga yung mic. dinatakot ko po yung basura ng gayon, tapos yung pagtakot ko pong gayon, tinaga yung kamay ko. Bakit ko kayo tatagayin? Hindi ko po alam, wala naman po akong kasalanan eh. So, malakas yung hataw sa inyo, pero Opo. baliktad. Baliktad po. So, hindi dumugo kasi baliktad. Namaga lang po yung ganun, yung Saan nagsimula yung hawak ng gulok? Sa taas o baka ganun lang, kantiw? O yung talagang hindi naman po gaano siyang sinubrahan ng lakas. pero kung hindi baliktad yung talim, Ay baka po naputol ang kamay ko. dalawang kamay, isang kamay. Dalawa po. Sino po ang gumawa? Si Franz po. So, sa lakas, nabitawan niya ba yung basura o Ay di, binitawan ko pong gayan at siyempre, hinaplosan ko yung kamay ko at masakit nga po yung ginawa niya sa akin. so talagang gustong saktan ka na hindi na umulit. Nung pagtagang baliktad, hindi na inulit. Hindi na po. Nagtatakbo ka o tinanong mo kung ba't ka tinaga? Ang sabi ko po sa kanya, ay nakakasakit ka na para kang hindi tao eh. Ano Sabi sagot ko mo gayon. sa inyo? Hindi na po na siya umimik tapos po umalis na sa tabi ko. Anong palagay mo, kung ikaw ay Mayo nagsimula, ilang buwan, pagsisimula mo sa trabaho, nangyari yung pagtataga? December po yun. Ah, December 14, tinaga niya yung kamay ko. December 15 po, umalis ako. December, ano kapit tinaga? Anong araw ulit? 14 po. 14. So kinabukasan, umalis ka na Opo. dahil doon sa pagtatagang yon. Opo. So mula Mayo hanggang Disyembre, kumusta naman ang trato sa iyo bilang isang kasama sa bahay at katulong sa tindahan? Pag ako po ay napasok sa kanya tuwing araw-araw ay lagi po niya akong minumura dahil bagal na bagal ko daw tumarbaho. Paano ko Teka, minumura? Paano napasok araw-araw? Kayo ba live-in o stay out? Stay Ano out. ba ho? Kayo ba Stay out po. nauwi kayo sa bahay nyo? Opo. Tapos araw-araw kayo napasok. Hindi kayo doon nakatira. Hindi po. Ayun. So, dinadatnan nyo lang doon ay si Manang LB. Opo. Ayun. So, ulitin nyo ho, lagi kayong minumura. Minumura po ako dahil ako daw mabagal daw kumilos. Tagal ko daw matapos ang trabaho ko. Ano na, Iba- Senator, iba- Senator Estrada? Paano ko minumura, Melinda? Aling Melinda? At sabi po sa akin, apurahin mo ika yan at marami pa tayong trabaho na iba, hindi lang ika yung trabaho na yan. Hmm. Sabi po Paano sa ko akin, minumura? adi dinuduro-duro pa ako doon sa pinagtatrabahoan ko. Kahit po maraming tao, dinuduro po niya ako doon. Teka, sinisweldohan ka ba? Kompleto naman sweldo mo. Magkano Ang usapan niyo sa sweldo? 4-5 po ang sahod ng isang buwan. Ang ginagawa ko po, nagbabali-bali na lang po ako ng buwan pang ano sa bahay. Kompleto naman ang sweldo ninyo. Binabayad niya. Hindi ko na po nakakuha yan dahil pag alis ko po ng buwan ng December, hindi na ko po nakipagkwentahan sa kanya. Hindi, nung nag-umpisa kayo magtrabaho noong May 2, 2017, hanggat December, buo ba ang sweldo binabayad sa inyo? Wala po. Wala, hindi kayo pinapasweldo? Hindi po, ay bali-bali lang po hanggang umalis ako eh. Magkano ang binabali ninyo? Ay di mga bigas po lang, mga grocery, yun lang po, tsaka mga ulam. Walang pera? Wala po. Walang binibigay sa inyong pera? Wala po. Okay. Senator Estrada. So, ikaw ay araw-araw pumapasok at minumura, sabi mo, dahil mabagal ka. Ito ba'y trabahong bahay o trabaho doon sa All around po tindahan? ang nangyayari sa akin. Pag minsan po nasa bahay niya, naglalaba, naglilinis ng bahay. Pero ang usapan niyo sa tindahan. Opo, ang alam ko po, tindahan lang ako. Sa inyo pong sinumpang sa Laysay, meron kayo nabanggit na anak niyo, Jerwell. Opo, kasama ko po, kami po mag-ina. Isa, Miss Cueto, para lumuwag-luwag dito sa, Pwede mo itabi kay Franz? magtabi sila na ano. Hindi, magnama mo. Kinama ko na po siya. Siya po ay, nung namasukan, stay in o uwi din araw-araw? Stay in po. Naiiwan siya. Stay in Opo. siya? Opo. Naiiwan siya. So, kayo po, umuwi, naiiwan siya. Bakit po ganon? Hindi nyo sinasama pa uwi? Ay, ang sabi po ng friend sa akin, stay in na lang daw at siya naman daw ay walang asawa. Okay. Ganun kalayo ba ho ang bahay nyo? Nilalakad lang? Ay, malayo-layo din po eh. Nilalakad lang? Tricycle? Nakamotor po kami. Nakamita na kayo motor. Saan kayo nakikiangkas?
Doon po sa aking asawa. May asawa po ako. Hinahatid kayo. Opo. So si Jeruel ay naiiwan sa bahay. So yung sinasabi mo kaninang nakita mong na ikaw ay tinaga, hindi mo to sinabi kay Jeruel, tinaga ako. Alam din niya. Hindi ko po sinabi sa anak ko. Pero ano yun? Pwede natin pasumpahin siya. May marka yun. Kung ano, uwi ka nanay. Ikaw nanay, at sasabihin mo sa anak, yung anak magagalit yun, natural. Hindi mo Siyempre, sinabi. magagalit po yung anak ko. Asawa mo, sinabihan mo? Hindi ko rin po sinabi. Hindi mo na lang sinabi. Hindi Basta na yung po. kinabukasan, December 14, uwi mo na, ano oras ka umuwi? Sa bahay, sa takatapos Ang pasok ko po trabaho. ng trabaho, alas 5 ng madaling araw. Ang uwi ko po ng hapon, alas 7 po ng gabi. Yung pag-uwi mo ng December 14, hindi ka na bumalik ng December 15. Hindi na po. Eh, paano to si Jeruel na iwan doon? Ay, di yung pag-alis ko po, diretso yung umuwi na siya sa amin. Yung December 14. Opo, Alsa baluta na, dala ng mga damit. opo. Tatlo na kayo sakay sa motorsiklo. Ini-imagine ko, na yung asawa mo nagda-drive, para kayong habal-habal no, may dalawang angkas, ganon. Dala pa siguro yung gamit. 3 po kami. Pati yung, siyempre, may mga damit itong dala. Opo, yung damit po niya, kinuha ko na rin. Tatanungin kita mamaya, Jeruel. Hindi na siya nagtanong, saan tayo, ba't tayo nag-alisa na? Hindi kayo namalayan na mag-asawang Ruiz na paalis na? Hindi na po ako nagpaalam sa kanila nung oras na yan eh. Hindi, si Jeruel, siyempre, dala yung mga bagahe niya, damit niya. Ay sabi ko po sa kanya, sabi ko sa kanya, Tana, umalis na. Umalis ka na dyan, o alis na rin ako. Sabi ko sa kanya, So, ayaw ko nang bumalik. So, palihim kayong umalis. Opo, palihim na lang po kami dalawang mag-ina. Yung sinasabi niyo na dito sa inyong sinumpang salaysay, na nakita niyo kung paano maltratuhin si Manang LB. Natural, nakita rin niya na anak niyo. Ay hindi na po niya nakita dahil sabay na po kami mag-ina na umalis noon eh. Hindi, yung simula Mayo hanggang Disyembre, siyempre sinabi niyo rito sa sinumpang salaysay na nakikita niyo kinukurot, dinuduro-duro, minumura din si LB. Nakita rin niya na anak niyo. Tatanungin ko siya mamaya. Kasi stay in siya doon eh. Hindi na natin alam kung pag-uwi niyo ng alas 7, kung ano nangyari ng alas 8, alas 9, alas 10. Opo. Malamang nakita niya. Pwede ba ilarawan mo sa kumiting ito kung ano ang mga nasaksihan mong pananakit? Sabay kayo pumasok ng nanay mo sa pagtatrabaho sa mag-asawang Ruiz. Opo. Ano ang trabaho mo? At tindahan po. Ano ang trabaho mo sa tindahan? Nakatinda po ng mga gulay. Teka, bakit magkaiba apelyido nila? Jeruel, Rebato? Bakit ang ginagamit niya Magnum Aling Melinda? Apelido ko po yun ang dalaga. Hiwalay na ba? Hiwalay ka Hindi na po ba? kami kasal doon sa asawa ko. Hindi pa kayo kasal? Opo. Ano yung M? M sa'yo, Jeruel. Magno rin. Magno. ano? Magno. Okay. Sige, tuloy niyo. Pakita kayo yung mic niyo, mikropono niyo, Jeruel. Manang Melinda. Ilang taon ka nagtrabaho Papatayin kay ko po. doon sa mag-asawa? 17 po. Kasabay ng nanay mo? Opo. Sinaktan ka rin? Hindi po. Hindi ka sinasaktan? Okay, ilang oras? Nung pumasok ka doon sa trabaho, doon sa mag-asawa Ruiz, ilang taon ka? Ilang taon ka nun? 17 po. 17. So, minor de edad ka nun. Opo. Ilang oras ka nagtatrabaho? Ano po? Umaga. Umaga hanggang Gabi. gabi. So, bali ilang Opo. oras yun? Opo. Mula anong oras? Alas 8 ng umaga Opo. hanggang Hanggang gabi na po. Hanggang ano magsara oras? po. Hanggang Magsara po. ano oras nagsasara yung tindahan? Hindi ko na po alam kasi matagal na po yun eh. Ha? Matagal na po. So mula May hanggang December, alas 8 ka ng umaga hanggang magsara yung tindahan. Tama po ba ako? Opo. Pwede ko bang samahan mo na ituro kung sino yung mag-asawang Ruiz sa ngayon sa iyong naaalala? Natatandaan mo ba yung mga amo mo? Tatayo ka, tumayo ka, lumapit ka, hahatid ka ng usaa para ituro mo kung sino yung binabanggit mo kanina. Sino yung naging amo mo? Alin dyan? Yung nakaputi? Alin doon? Silang tatlo o dalawa lang? Yung dalawa, kasi baka makasama si attorney dyan. Yung dalawa, sila yung pinasukan mo. Let the records reflect that Jeruel Drebato appointed the spouses Ruiz as his employers. Pwede ka na maupo ulit. So, yeah, Senator Estrada? Thank you, Mr. Chair. Jerwell, sinasabi mo nag-aral ka?
Tapos, Opo. and at the same time, katrabaho ka. Opo. Ano oras ka nag-aaral? Ano oras pasok mo? Umaga po. Mula 3 po. hapon na yun, ah. Opo. Hindi, anong oras umaga? 6 po. 6 na umaga hanggang alas 3. And at the same time, Minsan po walang pasok. ano po? Minsan walang pasok. Opo. Kadalasan, ilang beses sa isang linggo ka pumapasok sa eskwela? Isa lang po. Kasi po ako yung open high po ako eh. Open high. Ano yung Open high? Yung parang study home Opo. study. Kasi 2017 pa ito, wala pang COVID noon na lockdown. So 2017, sige, minum ka tubig. Sige, 2017, stay home ka. Study home. Opo. Yung papasyal-pasyal lang sa eskwelahan. Opo. Sasabit na assignment. So mula Mayo hanggang Disyembre, yung old curriculum ito. Yung old curriculum, bakasyon ng Mayo hanggang June. So ang pasok mo, July na. Ganon, June. Hanggang Disyembre. Opo. Okay. Joel, magkano ang usapan niyo sa sahod? Sinasahuran ka ba? Sinasweldohan ka ba? Hindi po. Anong pumasok na nanay mo, may usapan ba kayo kung magkano tatanggapin mo bilang sahod? Bilang sweldo, kada buwan? Ulitin ko. Nung pumasok kayo nung May 2, sabay kayo ng nanay mo, na si Aling Melinda, pumasok sa trabaho sa doon sa mag-asawang Ruiz. Meron ba kayo usapan kung magkano tatanggapin mo bilang sweldo kada buwan? Opo. Magkano? Ganun po sa mama ko. Ha? Parehas po. 4-5 yung sa mother mo, sa nanay mo. Opo. So 4-5 ka rin. Stay Each in. siya? Natuloy ba yung usapan ninyo? Nasweldo ka ba ng 4,500 kada buwan? Hindi na po. Mula nung namasukan ka nung Mayo 2 hanggat pag-alis niyo ng Disyembre, hindi ka ba sinweldohan? Opo. Ang sabi niya, according to him, he was working from 8 o'clock in the morning hanggat pagsara yung tindahan. Hindi niya man lang masabi kung ano oras yung nagsasara yung tindahan. Probably more than 12 hours. What are the possible violations? Thank you for your honor, Mr. Chair. Pakilala muna kayo. Your name is... Ama Charisma Satumba po ng Department of Labor and Employment. So, under the Republic Act 9231 po yung law against child labor, no? Pwede na po magtrabaho yung 15 years old to below 18, provided na hindi po siya hazardous at hindi long hours of work. So, kailangan po ay 8 oras lamang ang pagtatrabaho sa loob ng isang araw at 40 days in a week. So kung siya po ay nagtrabaho ng more than 8 hours, that is already a violation at siya po ay child laborer na. So, Jerwel, nagtrabaho ka ba ng higit na 8 oras sa isang araw sa tindahan ng mag-asawa? Higit 8 oras. Opo. Mga tingin mo ilang oras? 10 po. 10 hours. Opo. So mula alas 8 ng gabi, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Opo. Tama? Opo. Nagsasara yung tindahan alas 6 ng gabi. Opo. Okay. Paano yung hindi sila sinasweldoan? Pareho sila hindi sinasahuran? Definitely po, kailangan pong habulin po natin yun. Sinasabi po kanina ni Ma'am Melinda na ang sweldo niya ay 4,500 sa pagtitinta. Pero tignan po natin kasi po pagka nagtitinta, dapat ang prevailing minimum wage for enterprises ang masunod. Hindi po yung sweldo bilang kasambahay. What is the minimum wage at the time? Doon sa Region 4? 4 po. Region 4, yes. Sir, hindi Ba kayo, hindi kayo nag-usisa, nagmarites kung ano na nangyari kay Manang LB na naiwan doon. Wala kayong, kasi maliit na bayan, malaki pa Mamburao, maliit lang ata yan. Wala kayong, hindi na kayo gumawa na hakbang. Ano ba kayo nangyari doon sa mga kasamahan ko doon? Lalo na yung si Manang LB na lagi namumura. Naglaba kayo kahit chismis lang na inumpisahan? Wala naman po. Ang alam ko po ayos ang kanyang trabaho doon eh. Yung ayos ang trabaho niya. Kasi yung sabi nyo nga, nakita nyo na nung una nyo silang nakita, nung Mayo 2017, ay siya ay medyo mataba, hindi pa bulag, makinis ang balat. Kaya't nagulat ka na lang nung sa kanyang pagbabago nung makita mo sa TV. So, nawala na sa iyong ulirat si Manang LB. Nakalimutan mo na. Naalala mo na lang
nitong 2023 na mababalitaan mo sa telebisyon. Tama ba? Opo. Sino pa ba ang mga natatandaan mo na kasama sa bahay noong nagtrabaho ka sa mag-asawang Ruiz? Hindi ko po na nakatandaan yung iba dahil kami noon po sa totoo lang, 3 kaming babae, 3 ring lalaki po. Yung isa po, hindi ko po nalaman ng pangalan. Hindi ko na rin po alam kung saan nakatira. Dito sa mga katabi nyo sa kanan, may namumukhaan kayo dito na nakasabay na magtrabaho doon? Ay, huli na po yan. Hindi ko na po alam yan eh. Hindi nyo nakasabay itong mga ito. Hindi na po.